Inaanunsyo na magsisimula na ang pagtatanghal ng puppet dance ng mga bata. Nagkomento si Kang Hayan na ang ganda na sayaw ng puppet dance. Naalala niya na natutunan niya ito noong bata siya, at nakakatuwa na ginagawa pa rin nila ito ngayon. Mula sa likuran, umakyat sa likod ni Kang Hayan ang village chief at ang kanyang mga kasama, tinatanong kung ano ang ginagawa niya. At pinaalalahanan siya na kailangan nilang maghanda para kumuha ng mga litrato. Sinabi niya na ang mga bata ay mukhang napaka-cute sa kanilang mga handbook. Nang makita ang mga bata sa mga handbook, si Kang Hayan, na lubos na nabighani, ay nag-isip sa kanyang sarili na sila ay talagang kaibig-ibig. Habang nagsisimula ang anunsyo at tumutugtog ang musika, nag-uusap ang mga babae tungkol sa pagkuha ng video. Sinabi ng lola ni Sang-ho na balak niyang mag-record ng video sa halip na kumuha ng mga litrato. Na nagtulak sa nanay ni Miyang na gabayan siya kung paano pindutin ang tamang button. Nag-cheer si Minho para kay Sang-ho. Samantala, nakatitig si Chol-min kay Miyang habang naghahanda siyang umakyat sa kanya. Gayunpaman, nang tumingin si Miyang kay Chol-min, natarante si Chol-min at mabilis na iniwas ang kanyang ulo. Inasar siya ng kanyang ama, tinatanong kung maganda ba si Miyong. Na nagtulak kay Chol-min na mariing itanggi ito, iginigiit na hindi. Si Kang Hayan, na nagmamasid sa interaksyon, ay nagtataka kung ibig sabihin nito ay gusto ni Chol-min si Miyang. Lumapit ang tiyo ni Sang-ho kay Kang Hayan at tinanong kung naubusan na ng baterya ang kanyang camera. Tiningnan ni Kang Hayan at tiniyak sa kanya na baka napindot lang niya ang maling button. Gumagana na ito ngayon. Pagkatapos ay hiniling ng tiyo kay Kang Hayan na mag-record ng ilang video ni Sang-ho para sa kanya. Na binabanggit na gagamitin niya ang bagong telepono na binili ng kanyang anak para sa kanya. Nag-record si Kang Hayan ng video ni Sang-ho na nakangiti. Naalala ni Kang Hayan ang kanyang pagkabata. Naaalala ang mga araw noong sumali siya sa mga kaganapang pampalakasan noong elementarya. Ang kanyang mga magulang ay magre-record sa kanya gamit ang mga camcorder noon. Nagtataka siya kung naramdaman nila ang parehong paraan na nararamdaman niya ngayon, habang pinapanood si Sang-ho na nagtatanghal. Pagkatapos ng kanilang pagtatanghal, yumuko ang lahat sa madla. Nagtataka ang tiyo kung kailan siya kumuha ng 600 na litrato. Pagkatapos ng pagtatanghal, masayang tumakbo si Sang-ho patungo sa kanyang lola. Tinanong ni Sang-ho ang kanyang lola at tiyo Kang Hayan, kung ano ang tingin niya sa kanyang pagtatanghal. Pinuri siya ng kanyang lola, sinasabi sa kanya na mahusay siya. Idinagdag ni Kang Hayan na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang makuha ang perpektong video. Masayang sinabi ni Sang-ho na magkakaroon sila ng mga laro ng bola at mga relay sa susunod. Marahang sinabi ni Kang Hayan sa kanya na kumalma. Tinitiyak sa kanya na mag-cheer siya para sa kanya na nagpasaya pa kay Sang-ho. Tinawag ni Chulman si Sang-ho, pinaalalahanan siya na kailangan nilang magpalat ng damit. Habang sila ay umaalis, ginawa ang susunod na anunsyo, na nagsasabing ang mga paligsahan sa palakasan ng mga mag-aaral at mga kaganapan sa pakikipag-ugnayan ay malapit nang magsimula. Ang lola ni Sang-ho, na pinapanood siya, ay nagkomento na matagal na. Simula nang makita niya siyang ganito kasaya para sa araw ng palakasan. Naalala niya kung paano siya kumilos na parang hindi mahalaga sa kanya. Ngunit sa kaibuturan, alam niyang naapektuhan siya ng kawalan ng kanyang mga magulang. Walang bata ang hindi naaapektuhan kapag wala ang kanilang mga magulang upang mag-cheer para sa kanila. Simula nang marinig niyang darating si Kang Hayan, nagliliwanag siya sa kagalakan. Humarap siya kay Kang Hayan at nagpahayag ng kanyang taos-pusong pasasalamat. Ngumiti ng mapagpakumbaba si Kang Hayan, sinasabi na wala iyon at siya ang dapat magpasalamat sa kanila sa pag-imbita sa kanya. Lumipat ang eksena sa Kerehan kung saan malapit nang magsimula muli ang kaganapan. Habang humihihip ang sipol, lumakad si Miyang sa itinalagang lugar at kumuha ng sulat. Habang binabasa niya ito, napagtanto niya na ito ay nakatuon sa isang taong kanyang iginagalang. Pinag-isipan niya ang kanyang pagpili, isinasaalang-alang ang pagpili ng isa sa mga village chief. Ngunit, nang makita silang labis na nasa sabik, naguluhan siya. Pagkatapos ay nagtaka siya kung nasaan si Tiyo Kang Hayan. Ang dalawang bata ay nag-aagawan, habang ang isang babae ay nahihirapang maabot ang mesa. Napansin ng village chief ang pag-aalinlangan ni Miyong at nagtanong kung may problema.
Nag-alok siyang samahan siya kung gusto niya. Samantala, isang estudyante, si Miju, ang pumulot ng huling punit-punit na papel na may nakasulat na less person. Nag-isip si Miju ng ilang sandali, sinusubukang mag-isip ng isang tao. Tinanong ni Miyong si Minho kung nasaan si Tito Kang Hayan at sumagot siya na nagpunta ito sa banyo. Ang tagapamahala ng finish line ay natigilan nang makita niyang humakbang si Miju patungo sa coordinator. Naikinagulat ng lahat. Sinabi ng coordinator na siya ang unang dumating at binasa ang kanyang papel ng less person. Ang kalbong punong guro, nalilito sa pananalita ni Miju, tinanong niya ito kung ano ang ibig niyang sabihin sa less person. Casual na sumagot si Miju na wala ito sa kanya. Naguguluhan, tinanong ng punong guro kung ano ang wala sa kanya, kung saan diretsa ang sinabi ni Miju na wala siyang buhok. Inanunsyo na nanalo ang Team Yellow sa paligsahan ng paghahanap ng tao. Samantala, umiiyak si Miyong dahil hindi niya natagpuan si Tito Kang Hayan. Nagdiwang ang mga estudyante, iwinawagayway ang kanilang mga sinturon bilang tagumpay. Habang nagtatanghal ang mga magulang at estudyante, na nagpatingin sa village chief na may tahimik na inggit. Samantala, tumawa ng malakas ang village chief ng Sogam Village. Inanunsyo na magpapatuloy ang ikalawang bahagi ng paligsahan pagkatapos ng tanghalian, na nakatakdang magpatuloy sa 1:30. Masigasig na sinabi ng village chief na bagamat natatalo sila sa Team Yellow sa ngayon, hindi pa nila nailalabas ang kahit isang kapat ng kanilang mga kakayahan. Hinikayat niya ang lahat na kumain ng mabuti at baligtarin ang laro sa hapon. Sinabi ni Kang Hayan kay Sang-woo na nangako siyang maghahanda ng mga lunchbox para sa kanila. Inamin niya na ito ang unang beses niyang gumawa ng mga lunchbox, ngunit nakakagulat na natuwa siya dito. Habang inilalabas niya ang maayos na nakaimpake ng mga kahon, inihayag nila ang isang hanay ng masasarap at magandang ayos na pagkain. Ipinaliwanag ni Kang Hayan na ang dinosaur-themed na lunchbox ay para kay Sang-woo, habang ang may pingping na karakter ay para kay Miyong. Si Sang-woo, na nabighani sa nakamamanghang presentasyon, ay nagtanong kung si Kang Hayan ang gumawa nito mismo. Si Miyong, na parehong namangha, ay sumigaw sa tuwa tungkol sa pinaka-cute na mahiwagang roulette sa mundo. Sabik na kinuha ng mga bata ang kanilang mga lunchbox, sabik na ipagmalaki ito sa kanilang mga kaibigan habang tumatakbo sila. Si Kang Hayan, na pinapanood silang umalis, ay nagsabi na hindi man lang niya naipakita sa kanila ang mga hiwa ng mansanas na hugis kuneho na ginawa niya para sa dessert. Pumasok ang village chief, na nagkomento na kung nakita nila ito, mahihimatay sila sa gulat. Nagtataka, tinanong ng village chief ang tungkol sa mga side dish. Ipinaalam sa kanya ni Kang Hayan na may broccoli at karne, na sinabi ng village chief na perpekto. Habang binubuksan niya ang lalagyan, humanga siya. Gayunpaman, bago niya ito lubos na hanggan, inilipat ng village chief ang laman sa isa pang lalagyan, na hindi pinansin ang reaksyon ni Kang Hayan. Medyo nalulungkot, tinanong ni Kang Hayan kung ano ang ginagawa niya. Sumagot ang village chief na inihahanda niya ang pinakahuling highlight ng sports day, ang espesyalidad ng araw. Ipinaliwanag niya na hahaluan nila ang lahat ng side dishes sa isang malaking mangkok, lalagyan ng kaunting sesame oil, hahaluan ang lahat at gagawa ng sikat na sports day big bowl bibimbap. Nag-alinlangan si Kang Hayan, nagtataka kung mayroon bang kahit isa sa kanyang mga side dish na angkop para dito. Nag-aalala siya tungkol sa pagsasalungatan ng mga lasa. May kumpiyansa na iniabot sa kanya ng village chief ang isang kutsara, na tinitiyak sa kanya na hindi magiging masama ang lasa kung maayos na hahaluan. Hindi pa rin sigurado, kumuha si Kang Hayan ng isang kutsara at nag-aalangan na kumagad. Gumamit siya ng maliit na kutsara, iniisip na hindi siya dapat kumain ng direkta mula sa malaking kutsara. Sa kanyang pagtataka, pagkatapos ng ilang sandali ng pagtikim, tumawa si Kang Hayan at inamin na masarap ito. Habang tumitingin siya sa paligid, napansin niya ang masayang mukha ng lahat na nag-e-enjoy sa pagkain. Naisip niya kung paano hinahanda ang bawat sangkap ng hiwalay, nang hindi sinasaalang-alang kung paano sila maghahalo. Ngunit kahit papaano, ang kombinasyon ay nagre-resulta sa isang hindi inaasahang masarap na ulam. Habang kumakain ang lahat, buong pagmamalaking sinabi ng village chief na ang lahat ay inihalo na, at ang natitira na lang ay kumuha ng kutsara at mag-enjoy.
Samantala, namangha ang mga kaibigan ni Sang-ho sa kanyang magandang handa na lunchbox. Habang ang iba pang miyembro ng pamilya ay nag-e-enjoy sa masarap na bibimbap ng magkasama. Pinahahalagahan ng buong grupo ang kanilang oras. Sumulyap ang village chief ng Sogum Village sa karamihan na may mapanuyang tono. Sinabi niya na hindi nakapagtataka na natatalo sila bawat taon. May kumpiyansa niyang sinabi na madali nilang makukuha muli ang panalo ngayong taon. Bumaling siya kay Do-hyun para sa kumpirmasyon, ngunit nag-alinlangan si Do-hyun bago tuluyang nagpatunay. Gayunpaman, sumimangot siya sa loob habang hinahawakan niya ang kanyang natatakpan na tuhod, na wala sa pag-iisip saglit. Lumipat ang eksena patungo sa event grounds, kung saan tinawag ng announcer ang lahat ng magulang na sasali sa unang laro ng hapon, ang obstacle race, upang magtipon sa gitna ng field. Nakinig ng mabuti si Kang Hayan, at napansin na partikular na binanggit ng anunsyo ang mga magulang, na nagpapatunay na ang karera ay exclusive para sa kanila. Nalilito, bumaling siya sa village chief at nagtanong tungkol sa mga kalahok. Bilang tugon, itinuro siya ng village chief, na pagtanto na siya ay bahagi ng karera. Nakatayo si Kang Hayan sa track, tuliro at hindi sigurado kung paano siya napunta dito. Tinanong niya ang village chief kung bakit siya sasali, dahil ito ay karera para sa mga magulang. Kung saan ipinaliwanag ng village chief na hindi makadalo ang mga magulang ni Sang-woo dahil sa kanilang abalang schedule. Kaya si Kang Hayan ang papalit sa kanila. Sinusubukan pa ring i-proseso ang sitwasyon, tinanong ni Kang Hayan ang tungkol sa lola ni Sang-woo. Siya ay nauutol, inaamin na dapat sana isasali siya, ngunit biglang hinawakan ang kanyang likod ng dramatiko, nagkukunwaring nasasaktan. Ang kanyang labis na pag-arte ay nagpapakita na umiiwas siyang tumakbo. Dahil wala ng ibang pagpipilian, si Kang Hayan ay bumantong hininga at pumayag na sumali. Alam niyang ito ang unang beses niyang gagawin ang ganitong bagay. Pinapalakas ang kanyang loob na ang kailangan lang niyang gawin ay tumalon sa mga hadlang, pumwesto siya. Samantala, sina Sang-ho, Mi-young, at Chol-min ay masiglang nag-cheer sa kanya. Determinado na hindi mapahiya, sumugod si Kang Hayan, iniisip na kung ito lang ang gagawin, hindi dapat mahirap ang hamon. Sa kanyang pagtataka, nalampasan niya ang unang ilang hadlang ng walang kahirap-hirap, dahilan para mapasinghap sa pagkamangha ang mga batang nanunood. Habang patuloy siyang tumatakbo, napansin ni Kang Hayan na ang susunod na hamon ay isang balansehan. Sa sandaling tumapak siya rito, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang nakaraang pagsasanay. Sa bawat pagkakamali niya, naalala niya ang malupit na mga aral na ipinaranas sa kanya ni Randolph, pinipilit siyang maglakad sa lubad sa ibabaw ng bangin. Kung ikukumpara doon, ito ay halos laro ng bata. Naaalala ang mga impyernong panahon na iyon, bahagya siyang napaluha, iniisip kung gaano ito kaligtas. Kawawang Kang Hayan. Sa bagong kumpiyansa, bumilis siya at nalampasan ang lahat ng hadlang kabilang ang pagtalon sa matataas na hadlang, at ang karera ng biskwit. Sina Sang-ho, Mi-young, at Chol-min ay nanood ng may pagkamangha, humanga sa kung gaano siya kadaling gumalaw. Habang tumatakbo siya patungo sa finish line, umiral ang kanyang likas na ugali, at bumaba siya sa lahat ng apat na paa na parang nasa labanan. Bago tumawid sa linya, bahagya siyang huminto at naglakad ng casual. Ang boses ng tagapagbalita ay umalangaw sa mga speaker. Nagdedeklara na ang unang pwesto sa karera ng hadlang ay napunta kay Lee Kang Hayan mula sa Team Pink. Halos wala ng oras si Kang Hayan para kilalanin ang panalo bago siya biglang dinumog ng mga excited na bata. Sumugod sila sa kanya, binabati siya ng papuri at paghanga. Si Mi-young, nagsasalita ng may pagkamangha, tinawag si Kang Hayan na kanilang tagong tagapagbantay ng nayon, at nagtataka kung siya ay isang uri ng Transformer Warrior. Sumali si Sang-ho, pinupuri ang kanyang mga kasanayan at kakayahan, at tinanong kung sino ang nagsanay sa kanya, nagdedeklara na siya ang pinakamahusay. Samantala, ang pinuno ng Sogum ay pinapanood ang eksena, malalim ang iniisip. Isang nag-aalalang ekspresyon ng Dam-aloy sa kanyang mukha habang iniisip niya kung ang nayo ng Yungpyeong ay nagtatago ng isang lihim na sandata sa lahat ng oras. Gayunpaman, agad niyang tinanggal ang ideya, umiling. Ang susunod na kompetisyon ay hindi tungkol sa individual na lakas, ito ay isang kaganapan ng koponan. Ang susunod na laro ay ang boss ng mga kompetisyon ng koponan, ang Hilan ng Lubad.
Ang tagapagbalita ay tumawag na ang nayon ng Sogam ay kukuha ng kaliwang bahagi, kumakatawan sa timog, habang ang Yungpyeong ay tatayo sa kanang bahagi. Habang pinagmamasdan ni Kang Hayan ang kalabang koponan, napansin niya na mayroon silang maayos na mga kalamnan, at mukhang pisikal na malakas. Sa kabila nito, ang pinuno ng nayon ng Yungpyeong ay tila hindi nag-aalala. Tinanggal niya ang ideya na ang lakas lamang ang nagpapasya sa panalo, binibigyang diin na ang pagtutulungan ng tunay na susi sa tagumpay. Hinihikayat niya ang koponan na ipakita ang diwan ng pagtutulungan ng Yungpyeong. Gayunpaman, nananatiling nag-aalinlangan si Kang Hayan, iniisip na hindi magiging madaling manalo sa kanila na sila lang ni Minho sa koponan. Habang iniisip niya ito, narinig niya ang isang kakaiba ngunit pamilyar na tunog sa likod niya. Paglingon, nakita ni Kang Hayan ang pinuno ng nayon na pinapapunta si Rice Cake sa likurang posisyon sa hanay ng hilaan ng lubad. Isang malamig na panginginig ang damaloy sa likod ni Kang Hayan sa ideya. Mabilis siyang lumingon sa pinuno ng nayon, mukhang nag-aalala at natatakot. Pilit niyang sinasabi na dapat manatili si Rice Cake sa bahay, nangangatwiran na hindi siya maaaring sumali sa isang hilaan ng lubad. Agad na tinanggal ng pinuno ng nayon ang kanyang mga alalahanin, ipinahayag na si Rice Cake ay isang residente ng Yungpyeong tulad ng lahat. Masigasig niyang idineklara, lahat para sa isa at isa para sa lahat. Bago pa makapagprotesta si Kang Hayan, kinagat ni Rice Cake ang lubad, handa nang humila. Kumalat ang kaba kay Kang Hayan habang desperado siyang nananalangin na huwag gumawa ng anumang marahas si Rice Cake. Kung masyado siyang hihila, ang larong ito ay magiging lubos na panig sa kanila. Tumunog ang sipol, hudyat ng simulan ng laban. Sa isang iglap, sa isang malakas na hila mula kay Rice Cake, ang buong koponan ng Sogam ay hinayla mula sa kanilang mga paa at ipinadala sa himpapawid. Ang pinuno ng nayon ng Sogam ay bumagsak sa lupa na may malakas na kalabog. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang village chief ng Sogam ay napahiyaw ng garalgal, nahihirapang unawain ang nangyari. Naghiyawan ang village chief ng yumpong para sa kanilang nayon. Samantala, si Kang Hayan, na mabilis na kumilos, ay kinuha si Rice Cake at itinago ito sa kanyang likuran, sinusubukang pagaanan ang pangyayari. Sa lugar ng kaganapan, humarap ang village chief ng Sogam kay Duhyon, sinasabi sa kanya na ang natitirang laro ay ang relay race. Ipinahayag niya ang kanyang tiwala sa kanya, na tinanguan naman ni Duhyon bilang pagsang-ayon. Habang pinapagalitan ni Kang Hayan si Rice Cake, sinasabi sa kanya na manatili lang, tinawag siya ng iba para sumali sa kanila sa susunod na kaganapan. Napabuntong hininga si Kang Hayan, napagtanto na malinaw ang mensahe ngunit hindi alam kung ano ang mangyayari. Nang oras na para sa huling hamon, tinawag ng tagapagbalita ang lahat ng mananakbo sa village relay race upang magtipon sa gitna ng lugar. Habang naglalakad si Kang Hayan patungo sa panimulang lugar, narinig niya si Duhyon na tahimik na bumubulong sa kanyang sarili, paulit-ulit na sinasabi na kaya niya ito at magiging maayos ang lahat. Ang kakaibang tono nito ay nanatili sa isipan ni Kang Hayan, ngunit bago pa niya ito matanong, nagsimula na ang karera. Naghiyawan ang mga taga-nayon habang pumupwesto ang mga mananakbo. Samantala, nagpatuloy ang mga village chief sa kanilang tahimik na labanan ng isipan, determinadong makamit ang tagumpay para sa kanilang mga koponan. Habang naghahanda ang mga huling mananakbo, humakbang sina Kang Hayan at Duhyon sa kanilang panimulang posisyon. Si Duhyon ang unang tumakbo sa kahangahangang bilis. Pinanood siya ni Kang Hayan ng may paghanga, kinikilala kung gaano siya kabilis. Habang tumatakbo si Kang Hayan kasama ang batun, may nahadyap ang kanyang peripheral vision. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita niya si Rice Cake na tumatakbo patungo sa track, may bitbit na baton sa kanyang bibig. Sumigaw si Kang Hayan sa kawalan ng paniniwala, nagtatanong kung bakit naroon si Rice Cake at, mas mahalaga, kung saan niya nakuha ang baton. Bago pa siya makakilos, tumakbo si Rice Cake na parang bala, tumatakbo patungo sa finish line sa buong bilis. Naiwan si Kang Hayan na sumisigaw ng walang magawa sa likuran. Isang lalaki ang nasusuka dahil sa sobrang pag-inom, sinubukan niyang magreklamo na kinuha ng aso ang kanyang patpat, ngunit sinabi ng kanyang kaibigan na maghinay-hinay sa pag-inom. Si Duhyon, na sinisikap na manatiling nakatuon, ay nilagpasan hindi lamang ni Rice Cake kundi pati na rin ni Tori, na nang-aasar sa kanya.
Natigilan si Do-hyun sa pagkabigla, ang kanyang gulat ay naging dahilan upang matisod siya sa kanyang sariling mga paa at bumagsak sa lupa. Nagpanik si Kang Hae-in at tumakbo patungo sa kanya, tinatawag siya upang tingnan kung okay lang siya. Samantala, tumakbo si Rice Cake diretso sa finish line, nanalo sa karera. Ang tagapagbalita, bagaman halatang naguguluhan, ay sumunod sa mga patakaran at nagpahayag ng panalo, dahil ang kampyon ng relay race ay isang aso. Nakatayo si Kang Hae-in na parang nagyelo, hinahawakan ang kanyang ulo sa kawalan ng paniniwala.